Hello! Sa susunod, magtagalog na lang kayo ha. Nakakaintindi naman ako ng Tagalog. So, ayan nga, tinatanong niya kung pag namatay daw ba ang aking asawa, dito pa rin ba ako titira sa aming bahay. Alam niyo, hindi naman natatapos ang aming pagiging mag-asawa kapag nawala ang isa sa amin. Bilang legal na asawa, meron akong karapatan na dito pa rin magstay sa bahay niya kahit wala na siya. Pero kung ang pananatili ko sa kanyang tahanan ay magdudulot ng kaguluhan, willing naman ako umalis. Matanda na naman ako. Kahit papano meron na akong mga karanasan sa buhay, meron na akong mga natutunan, kaya ko na mag-survive kahit mag-isa ako. Siyempre, hindi naman natin masasabi ang panahon kasi hindi naman dahil mas matanda yung tao, mas mauuna siyang mamatay. Merong mga sobrang bata pa na mas nauunang mamatay kaysa dun sa mas matatanda na. So kung ang kalooban ng Diyos sa buhay namin, mas mauna siya kaysa sa akin. Hindi magiging issue sa akin yung mga maiiwan niya. Para sa katahimikan ng buhay ng lahat at katahimikan ko, pwede ako umalis. Pwede ako mamuhay mag-isa. At dahil kilala ko ang sarili ko, alam ko na makakasurvive ako kahit mag-isa lang ako sa buhay. So, ang pinaka-point ng kasagutan ko sa iyong tanong ay depende. Depende sa sitwasyon, kung anong mangyayari kapag nawala siya, at depende sa pakiramdam ko. Kasi kahit na gusto nila ako kasama habang buhay, kung hindi ako masaya dito pag wala si Freddy, aalis ako. Hahanapin ko yung buhay ko kung saan ako masaya. At kung hindi sila masaya na nandito ako kapag nawala si Freddy, ayokong maging dahilan para maging miserable ang buhay ng isang tao. Ayoko nang mahusgahan na naman yung buong pagkatao ko dahil nagmahal lang ako. Ayoko nang masisi sa mga kasalanan na hindi ko ginawa. Ayoko nang maging biktima ng mga sitwasyon na hindi ko naman ginawa. Ayoko nang masisi, ayokong masumbatan. Dahil hindi ko naman kasalanan na nagmahal ako. At gusto ko hanggang sa huli, yung masasayang alaala lang ang may iwan sa akin. Dahil syempre hindi magiging madali ang buhay para sa akin kapag nawala siya. Hindi madaling mawalan ng mahal sa buhay. Yung aso nga, iniiyakan natin ng todo pag nawala. Yung tao pa kaya nakasama natin araw-araw. So kung ang pananatili ko dito ay magdudulot pa ng panibagong sakit para sa akin or para sa ibang taong nakapaligid sa amin, hindi na lang. Deserve nating lahat na mabuhay ng masaya at tahimik. Lalo na kung naging mabuting tao naman tayo kahit papano. Yan lang, bye! Ramdam na ramdam pa rin ni Jovi Albao ang matinding sakit sa pagkamatay ng asawang OPM legend na si Freddy Aguilar. Ilang araw makalipas ang pagpanaw at paglibing kay Ka-Freddy, ay miss na ni Jovi ang presensiya ng premyadong singer-songwriter. Missing you a little extra today. Hindi pa rin ako nakakatulog, iniisip pa rin kita. Pinagdadasal kita palagi. Kahit gaano ko pilitin na maging okay, sobrang sakit pa rin. Ang caption ni Jovi sa kissing photo nila ni Ka-Freddy sa Facebook. Sa isa pa niyang hiwalay na FB post, na ibahagi ni Jovi ang isang eksena habang magkasama sila ni Ka-Freddy sa ospital bago ito tuluyang na maalam. Perhaps the reason you wanted to hold my hand at that time instead of me holding yours para di ka nahihirapan was because you knew I wouldn't let go but you had to. Palagi mong sinasabi sa akin na kahit anong gawin natin wala tayong magagawa sa oras. Ngayon, naiintindihan ko na. We may have run out of time, but thank you for spending your remaining moments holding my hand, kissing me, and telling me how much you love me. Thankful that until your final moments you kept repeating. It gives me comfort knowing that wherever you are now, you are at peace. Mensahe pa ni Jovi. Nauna rito, nag-post din si Jovi ng kanyang picture na kuha sa puntod ng asawa. Nakasulat sa caption ang lyrics ng kanta ni Ka-Freddy na Kumusta Ka na nirelease noong 1994. Mababasa rito ang Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin, nakakaraos din. Mga gabing mapanglaw ay dinadaan sa awitin. Nalulungkot kong damdamin, naaliw na rin. Panaginip ko'y laging ikaw sinta. Kahit nadilat yaring mata, kahit na malayo kay para rin kapiling ka. Pakiramdam ni Jovi Albao, naging peaceful ang unang araw ng kanyang asawang si Freddy Aguilar sa libingan nito sa Manila Islamic Cemetery. Inihatid agad ang labi ng OPM legend sa kanyang huling hantungan, alinsunod sa Islamic rites noong May 27, kaya wala ng burol na naganap. Bilang isang Muslim,
isinagawa ang Islamic burial para kay Kafredi o Abdul Farid, Muslim name ng singer-songwriter, sa Manila Islamic Cemetery. Ang paglilibing sa isang Muslim sa mismong araw ng kanyang pagpanaw ay base sa Islamic rites na nagtatakda na maihatid siya sa huling hantungan sa loob ng 24 na oras bilang respeto. Sa kanyang Facebook page, muling nag-post si Jovi ng kanyang litrato na kuha sa harapan ng puntod ni Kafredi kalakip ang emosyonal na mensahe para sa namayapang asawa. I understand that the hardest night for a person is the first night in the grave. However, I am not here out of worry. I am confident that due to your faith in Allah, your first night was peaceful. I am here to rest. Simulang pagbabahagi ng naulilang misis ng premyadong singer-songwriter. Pagpapatuloy pa niya, I tried to sleep at home, but our house doesn't feel like home without you. I know you said don't cry the night before you go, but just like I tend to cry more when you console me, I will shed a few more tears today, tomorrow, and every time I think of you until I can smile again when I think of you. Pagbabahagi pa ni Jovi. Sa isa pa niyang FB post, nangako si Jovi sa namayapang asawa sa gitna ng kanyang pagluluksa. Hindi raw niya itinuturing na pamamaalam ang pagkamatay ni Kafredi at umaasa siya na muli silang magkikita sa paraiso sa takdang panahon. I will live a good life so I can meet you in Jannah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. To Allah we belong and to Allah we shall return. This is not goodbye, just farewell for now. Mahal na mahal kita hanggang sa muli, babe. It was a good fight because we are fighting together. Ang nakalagay sa caption ng ibinahaging litrato ni Jovi kasama si Kafredi. Samantala matapos ang pagpanaw ng OPM icon, lumaganap sa social media ang mga balita hinggil sa umano'y lihim niyang testamento at pamana. Ilan sa mga viral na post ay naglalaman ng mga di-umano'y ulat tulad ng Freddie Aguilar's secret last will and testament, who inherited his millions. Ang mga ganitong ulat ay walang sapat na ebidensya. Sa kasalukuyan, walang opisyal na pahayag mula sa pamilya ni Kafredi Aguilar o sa kanyang legal na kinatawan ukol sa kanyang ari-arian o naiwang pamana. Ang usaping ito ay isang pribado at tanging pamilya at ang abogado ni Kafredi ang nakakaalam at hindi ibinubunyag sa publiko. Pero gaya nga ng sinabi ni Jovi sa kanyang video, walang dapat pag-usapan o pagdibatihan sa naiwang yaman ni Freddie. Ayon sa kanya willing siyang magparaya sa ikatatahimik ng lahat at naayon sa batas.